Welcome sa Kwento Kada Pelikula. Kung gusto mong mas madaling maintindihan ang kwento ng mga pelikula, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong upload namin, kaya wag na natin patagalin, pasimulan na natin ang kwento. Noong 1914 France, nakita namin ang isang 16 na taong gulang na si Roger na umuwi mula sa paaralan para sa bakasyon sa Tag-Araw. Ang kanyang ina ay nagpadala ng isang kasambahay, si Mrs. Muller, sa isang kabayong sasakyan upang tanggapin siya. Habang nasa daan, nabighani si Roger sa katawan ni Mrs. Muller na hindi niya mapigil ang mapatingin. Napansin ito ni Muller, ngunit walang sinabi sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang magandang mansyon kung saan sinalubong si Roger ng kanyang ina at tiya Margaret. Tinulungan siyang isang katulong na nagngangalang Ursula sa kanyang mga gamit at tinanong siya kung naaalala niya siya at pinatunayan niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang matandang kaibigan ng kanyang ama na si Frank, at sa loob, sinalubong siya ng nakababatang kapatid na babae ni Roger na si Bert ng isang mainit na yakap. Nang maglaon, dinala ni Bert si Roger sa paglalakad sa kagubatan, kung saan nakita nila si Mrs. Muller na namumulot Jim prutas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinaas ni Mrs. Muller ang kanyang damit at pinaginhawa ang sarili, na ikinagulat ni Roger. Habang patuloy siya sa paglalakad, may narinig si Roger na tumatawa sa di kalayuan. Curious siya kung gaano ang nangyayari, kaya narinig niya ang kanyang ulo, at laking kiulat niya nang makita si Ursula na natutulog kasama ang isang lalaki. Napansin din siya ni Ursula, at binati siya, ngunit agad na tumakbo si Roger. Nang gabing iyon, naghahaponan si Roger kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay medyo mahigpit at sinasabi sa lahat na kumilos kapag kumakain. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Roger sa kanyang silid, ngunit nakarinig siya ng ilang ingay sa labas at tumingin siya. Laking gulat niya nang makita ang isa pa niyang kasambahay, si Helen, na may kasamang natutulog sa likod ng pinto. Medyo lumaban si Helen, ngunit hinayaan niya itong mangyari, at nang matapos ang lalaki, lumayo siya sa kanyang trabaho. Nang bumalik si Roger sa kanyang silid at matulog, napansin niya si Bert sa kanyang kama. Tinasabi niyang hindi siya makatulog at gusto niyang makausap ang kanyang kapatid na labis niyang namiss. Tinabi ni Bert na sinabi sa kanya ng kanilang ina na si Tita Margaret ay isang birhen dahil siya ay takot sa mga lalaki. Nang magtaka si Roger kung bakit magkasama si Frank at ang kanyang tiyahin, ibinahagi ni Bert na ito ay dahil si Frank ay hindi masyadong maganda at medyo kakaiba. Sa sandaling iyon, dumating ang yaya ni Bert na si Kate at pinagalitan siya sa pag-alis sa kanyang kama, kaya nagmamadaling bumalik ang dalaga sa kanyang silid. Nang mapansin ni Kate ang mga tumataas na kumo ni Roger, hinubad niya ito at tinakpan ng nahihiya na si Roger. Sumunod, bumisita sina Bertha at Roger sa tabing ilog para panoorin ang kanilang mga kasambahay na naliligo. Habang nag-uusap sila ay may dumaan sa kanila na tatlong lalaki na nagkataon ay mga kasambahay ni Roger. Nagsisimula silang ipakita ang kanilang mga ari sa mga kasambahay mula sa kabilang ilog. Nang makita ito, nilibang din sila ni Ursula sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang hubad na likod habang Sir Oger ay lubos na hindi makapaniwala. Maya-maya, umuwi ang nakatatandang kapatid ni Roger na si Elisa kasama ang kanilang ama. Niyakap ni Elisa ang lahat ng tao sa mansyon ng yakap, ngunit isang halik lang sa pisngi ang binigay ni Roger. Nang maglaon, nakipag-usap ang kanyang ama sa pamilya tungkol sa kanyang negosyo na nagbebenta ng mga metal sa mga tropang militar. Ngunit, dahil walang digma ang nagaganap, ang kanyang negosyo ay hindi kumikita. Nang maglaon, nahuling isang katulong si Roger na sumilip sa ilalim ng mga damit ng mga babae at pinagalitan siya, kaya tumakas siya at pumunta sa simbahan kasama si Bert. Nagtago sila sa kisame at sinubukang marinig ang ilang mga pag-amin, ngunit nababagot si Bert at umalis. Pagkatapos ay pumasok si Tita Margaret at nagsimulang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Bagamat palagi siyang natatakot sa mga lalaki, natagpuan niya ang kanyang sarili na naaakit kay Roger, pinagpapantasyahan niya ito at naiisip pa niya ang tungkol sa pagtulog sa kanya. Tuwang-tuwa si Roger na marinig ito, ngunit sa sandaling iyon, bumagsak ang kisame dahilan upang bumagsak siya sa harapan ng pari. Kasunod nito, ipinaalam ng pari ang kanyang ina na humiling na kailangang parusahan si Roger. Inutusan sila ng pari na hagupitin si Roger ng isang ligaw na palumpong para maturuan siya ng leksyon. Tumang-ayon dito ang ina ni Roger at hiniling na parusahan siya ni Tita Margaret. Samantala, pumasok sa bahay ang nobya ni Elisa na si Roland at pinagtatawanan si Roger. Si Margaret sa una ay nag-aalangan, ngunit pagkatapos ng ilang kapanipaniwala mula sa kanyang kapatid na babae, sumang-ayon siya at hinampes siya. Samantala, pinapanood ito ni na Ursula at Bert mula sa bintana na nakaramdam ng kakilakilabot para kay Roger.
Nang maglaon, inaliw ni Bert ang kanyang kapatid at hinalikan siya ng magandang gabi. Hindi nagtagal, narinig ni Roger na muli si Helen na nakikipag-ibigan sa isang tao sa pasilyo. Sa isang cabinet, napansin niyang pinapanood din ito ni Frank. Pagkatapos, nakilala niya si Ursula na nagsasabing hindi rin niya kilala kung sino ang misteryosong lalaki ni Helen. Ngayon pumunta si Roger sa attic kung saan natuklasan niya na hinawakan ni Frank ang kanyang sarili sa site. Nang umalis si Frank, tumingin si Roger sa teleskopyo at nakita ang mag-asawang nagbobondyakan sa labas, nag-iwan din si Frank ng libro na mabilis na kinuha ni Roger. Kapag nalaman niya na ito ay isang pang-adultong libro, siya ay nahok at nagsimulang basahin ito. Nang bumalik si Frank, iniisip ni Roger kung bigo rin ba siya bilang isang teenager, at inamin ni Frank na ganoon pa rin ang nararamdaman niya. Habang pabalik, nakarinig si Roger ng mga ingay mula sa silid ng kanyang mga magulang. Curious siyang sumilip sa kanilang keyhole, ngunit nahuli siya ni Roland. Hiniling ni Roger kay Roland na huwag siyang sanjitin, at bilang kapalit ay pumayag siyang gawin ang anumang hilingin ni Roland. Kaya sinamantala ni Roland ang pagkakataon, at hiniling kay Roger na hugasan ang kanyang sasakyan bukas. Kinaumagahan, at ubiling hinugasan ni Roger ang kotse ni Roland, ngunit bumalik siya sa Roland sa pamamagitan ng paglalagay ng isang balde ng tubig kung saan nadapa at nahulog si Roland. Maya-maya, nagtago si Roger sa manukan at binuksan ang libro ng maruruming pantasya. Biglang pumasok ang isang katulong sa kwadra, dahilan para mabilis na itago ni Roger ang sarili. Lang sandali pa, dumating si Helen upang pakainin ang mga manok, ngunit ikinulong siya ng katulong sa bintana at lumabas kung saan siya natutulog sa kanya. Pagkatapos ay napansin ni Helen si Roger at humingi ng tulong sa kanya, ngunit nang siya ay tumulong, sinabihan niya itong maghintay kung gusto niya ito. Naghinala si Roger, ngunit bago niya napagtanto ang nangyayari sa labas, nakaalis na ang katulong. Nang maglaon, natagpuan ni Roger ang kanyang ina kasama sina Elisa at Roland. Nagreklamo si Roland tungkol sa kanyang maputik na bote at inutusan si Roger na linisin ang mga ito, ngunit tumanggi si Roger. Nagalit ito kay Roland, at ibinunyag niya sa ina ni Roger na ang bata ay nag-espiya sa kanilang silid kahapon. Nagalit siya nang marinig ito at inutusan siyang umalis ng bahay, ngunit sinamantala ni Roger ang pagkakataong ipagpalit ang kanyang maruming libro para kay Elisa at pinapanood siya habang binabasa niya ito. Di nagtagal, nalaman ni Roger na lahat ng tao sa bahay ay kasangkot sa mga intimate na gawain maliban sa kanya, kaya tumungo siya sa kusina at sinubukang lapitan si Ursula upang mahalin siya. Gayunpaman, nagulat si Ursula at binasag ang isang plato sa kanyang ulo. Nang makilala niya si Roger, inaalagaan niya ang pinsala nito habang idinidiin ang katawan nito malapit sa mukha nito. Ngunit sa kasamaang palad, pumasok ang isa pang kasambahay at hamarang sa sitwasyon. Ngayon ay naiinip na si Roger, kaya't nakita niya si Miss Muller at nagpasyang magmahal sa kanya. Tinusundan niya siya sa isang simbahan at kalaunan ay hinawakan siya mula sa likuran at nagsimulang magsaya. Tauna, hiniling sa kanya ni Muller na huminto, ngunit hindi nagtagal ay sinimulan niya itong hikayatin sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang palda. Gayunpaman, naantala ang kanilang mga aksyon nang dumating ang isang kartero upang ipahayag na nagsimula na ang digmaang pandaigdig na sinasalakay ng Alemanya ang France. Sa bahay, tuwang-tuwa ang ama ni Roger na nagsimula na ang digmaan dahil mayroon na niyang simulan ang pagpapalawak ng kanyang negosyo. Nangangahulugan din ng digmaan na ang bawat lalaki sa pamilya ni Roger ay kinakailangang sumali sa militar. Gayunpaman, sinabi ni Frank na hindi siya makakalaban dahil sa kanyang hika. Susunod, nagpalitin sina Elisa at Roland ng kanilang huling mga salita bago umalis si Roland para sa digmaan. Dahil napakabata pa ni Roger para lumaban, nananatili siya sa likuran habang ang ibang mga lalaki ay lumalaban. Tuwang-tuwa siya na sa isang bahay na puno ng mga babae, siya lang ang lalaki, at nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagkakataong ito. Nang maglaon, humingi si Ursula ng tulong kay Roger sa pagdadala ng kutsan sa itaas. Sa silid tulugan, nagsimula siyang sumulong sa kanya, at nakita niyang nakakatuwa ang kanyang mga aksyon. Sa kalaunan, isinara niya ang pinto, naghubad sa harap ni Roger, at sila ay nag-jumbagan pagkatapos, ibinunyag ni Roger ang kanyang nararamdaman para kay Ursula at nag-aalok ng kasal sa kanya. Isang mahinang tawa ang isinagot ni Ursula, nauunawaan na sinasabi niya ito dahil ito ang una niyang karanasan sa isang babae. Sa kanyang paglabas, nakita ni Roger si Bert na tinutokso siya at nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya tumugon ng malinaw. Kinumbinsi niya si Roger na samahan siya sa pag-eavesdrop sa pag-amin ng kanilang ina sa pari. Sa pagtatapat, tinalakay ng kanilang ina ang mga pagsubok na kanyang ina kaharap dahil sa mga pantasyang kanyang asawa.
Binanggit niya na ang kanyang asawa ay nakikibahagi sa iba't ibang matalik na posisyon, at bagaman siya ay nag-e-enjoy, pakiramdam niya ay kasalanan iyon. Gayunpaman, tiniyak siya ng Perry na nagsasabi na magagawa niya ang anumang naisin niya sa kanyang asawa nang hindi ito itinuturing na kasalanan. Biglang narinig ng ina ang kanyang mga anak na tumatawa at pinagalitan sila dahil sa hadlang sa kanyang privacy. Nang maglaon, habang pinipilit ni Kate ang kanyang buhok sa tabi ng ilog, lumabas si Roger mula sa tubig na nahuli sa kanya. Nang tanungin niya kung bakit hindi siya nakaupo sa tabi ng ilog noon, sumagot si Kate na hindi na siya nababante dahil nagpunta na ang mga lalaki upang makipag-away. Ipinagtapat ni Roger na palagi niyang nakikita siyang kaakit-akit, at inihayag ni Kate na sinabi sa kanya ni Ursula ang magagandang bagay tungkol sa kanya. Sa isang mapaglarong kilos, sinaboy ni Roger ng tubig si Kate, pagkatapos nito, nagmahalan ang dalawa. Nang gabing iyon, umuwi ang ama ni Roger para sa isang maikling pagbisita, dahil bilang isang koronel, maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Nang gabing iyon, pinagmamasdan ni Roger sina Margaret at Kate na palihim na sumilip sa silid ng kanyang mga magulang. Mausisa niyang binuksan ang pinto at pumasok, nasaksihan lamang ang kanyang mga magulang na nakikibahagi sa isang roleplay. Nagulat sila nang matuklasan nila si Roger sa loob ng silid at itinapon ito palabas. Maya-maya, bumalik si Margaret sa kanyang silid at natuklasan si Roger sa kanyang kama. Nagtapat siya sa kanya, ipinahayag na alam niyang birhen pa ito at nag-aalok ng tulong sa kanya. Bagamat sa una ay nag-aalangan si Margaret, nagsimula silang mag-flirt at kalaunan ay naging intimate ang dalawa. Kinabukasan, napansin ni Roger na nakatanggap si Frank ng isang pakete, kaya sinundan niya ang lalaki sa attic at napansin niyang sumilip siya sa loob ng isang kahoy na kahon na naglalaman ng mga larawang pang-adulto. Nang tanungin ni Roger kung bakit hindi lang siya nakikipag-jumbag sa mga babae, sinagot ni Frank na ang pakikipag-jumbag ay simple lamang para sa isang tulad ni Roger. Nang maglaon, may dalang tsa si Helen sa silid ni Roger, at dahil umalis na ang lahat ng lalaki, wala nang ibang humawak sa kanya sa koridor. Pagkatapos ay binigyan niya si Roger ng tsaa, ngunit bago siya umalis, hinailan ni Roger at muli silang naging intimate. Sumunod, si Roger ay nagsasaya sa hardin sa panganganak. Iniisip niya kung ang kanyang kapatid ang natulog kay Kate, Ursula, at sa iba pang mga batang babae, at sinasabi ni Roger na natulog siya sa halos lahat ng kababaihang nakatira dito. Noon lang, napansin niya si Elisa at sinundan siya sa kwadra. Habang si Elisa ay nagsisipilyo ng kabayo, nag-aalok si Roger na tanggalin ang kanyang sapatos sa kanyang mga paa. Gayunpaman, sinimulan niya itong haplos ng hindi wasto. Tinubukan ni Elisa na pigilan ang kanyang kapatid, ngunit narinig nila si Mrs. Muller at nagtago sa loob ng kwadra. Hindi nagtagal ay sumuko si Elisa sa kanyang mga paghihimok, at sila ni Roger ay nagjumbagan na. Hindi nagtagal, lahat ng babae sa bahay maliban sa kanyang ina ay nagkulay para pagsilbihan ni Roger. Sobrang saya niya kaya minsan nakakatuwa siya ng tatlong babae. Makalipas ang mga araw, pagkatapos nilang magjumbagan ni Elisa, inamin niya na maaaring buntis siya at labis na nag-aalala. Biglang may lumipad na jet sa itaas at hinailan niya si Roger sa likod ng puno para hindi sila makita ni Roland. Dumating si Roland at sinabing tapos na ang digmaan at bumalik na ang lahat ng lalaki. Nasa malaking problema ngayon si Roger, at nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan para ibalik ang larong ito. Nang gabing iyon, pumasok si Ursula sa silid ni Roger upang ipaalam sa kanya na siya ay naghihintay ng isang bata. Bago siya umalis, hiniling niya na dalhan siya ng isang bote ng pulang nail polish. Pagkatapos, pumasok si Margaret at ipinaalam sa kanya na siya rin ay buntis. Iminungkahi ni Roger na pakasalan niya ang kanyang tiyuhin na si Frank upang maiwasan ang iskandalo. Pagbalik ni Ursula na may pulang nail polish, dinala siya ni Roger sa silid ni Elisa. Doon, inutusan niya si Ursula na lagyan ng nail polish ang mga kumot ng kanyang kapatid. Galit na galit si Elisa, kaya hinimok niya itong tawagan si Roland at sabihin sa kanya na dapat silang magmahalan kaagad. Pagkatapos nito, pumunta si Roger sa silid ni Kate upang tanungin kung siya ay buntis, at sa kanyang kaluwagan, sinabi niya na siya ay hindi. Kawakas, nilapitan niya si Ursula, nag-aalok ng kasal sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil may mahal siyang iba. Pagkaraan ng mga araw, ikinasal ang tatlong babae sa kanilang mga kapareha sa parehong araw at natapos na ang gulo ni Roger pakasalan siya. Makalipas ang ilang araw, matatapos na ang summer vacation niya at naghahanda na siyang umalis papuntang school. Sa sandaling iyon, lumitaw si Helen at ipinaalam sa kanya na siya ay buntis din. Tiniyak sa kanya ni Roland na hahanapin siya ng asawa, ngunit sinabi sa kanya ni Helen na hindi na kailangan dahil maraming lalaki sa bahay na ito ang nakasama niya, kaya sisihin niya ang sinumang gusto niya at
Pagkatapos nito, nakita namin si Roger na umalis papuntang lungsod habang patapos na ang pelikula at dyan nagtatapos ang ating recap para sa pelikulang ito at kung nagustuhan mo ang kwento at gusto mo pang makapanood ng movie recap huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment at syempre ay click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload. Salamat sa panunood at kita-kits sa susunod na recap.